Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So, another day, another house improvement. Pero sa ngayong araw na to, another finished project po sa isang Athena project dito po sa Lumina Homes Basics. 63 square meter po yung kanyang lot area and 53 square meter naman po yung floor area. Bago nga po pala simulan mga Karos, nagpapasalamat nga po pala ako kina Sir and Ma'am at sa Ignacio family. Yan sa Tiwala, sa Lee and Aki Construction Services. Mga Karos, panibagong idea na naman po ang inyong makikita dito sa vlog. Kaya please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo na rin at click nyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa aming mga videos and mga updated project. At syempre mga Karos, mag-iwan po kayo ng like at saka mag-iwan po kayo ng comment. Binabasa po namin yan lahat. Itong project nga po pala na to ay meron pong 3 bedroom. Meron siya isang bedroom po sa may first floor area and dalawa naman po sa second floor area. Meron siyang toilet and bathroom. Meron siyang small dining space, kitchen space, and living space. Syempre, ginawa rin po dito yung front and back extension. Ang project na to ay naka-slab roofing. So, propose siya for second floor balang araw. Pwede po natin continue yung ating structural. Bali, ang finished project natin dito sa back extension, naka-slab roofing po siya. Then, pinagawa niya na rin po sa amin yung repair and maintenance ng second floor ng kanyang bubong. Sa mga kumukuha ng ganitong unit, pag masyado na pong matagal bago may turnover sa inyo, isama nyo na po yung ating repair and maintenance. Nakakadagdag din po ito sa buhay ng ating mga bubong. Kasama sa project natin yung front extension. Meron tong 4 panel para sa folded gate sa garahe. Meron din siyang service entrance at mayroon po siyang PVC roofing trusses sa harapan ng bahay. Kaya ito mga Karos, huwag na natin patagalin pa. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ipapasilip ko po sa inyo yung buong detalye ng mga pinagawa ni client dito. Let's go! Enjoy watching! Tara! Mga Karos, ngayon ay araw ng Lunes, August 4. Inumpisahan nga po pala namin tong unit na to taong pagpasok ng 2025. Yan, pagpasok ng taon 2025, doon namin siya inumpisahan. Ang kasabay po nito, ito yung project namin na ongoing ngayon, na malapit na rin matapos. Bali bago tayo mag-start, idagdag ko na rin, nagpapasalamat ako sa mga kapitbahay nila, client owner. Dahil sa subdivision, napakahirap po talagang gumawa kapag may mga katabi ng bahay. Nagpapasalamat ako sa kanilang pagtitiis dahil sa alikabok at saka sa ingay na rin. Sa renovation dito sa mga subdivision, hindi naman mawawala yan. Swerte na lang kung nauna ka magpagawa. Yung nga lang, ang sakripisyo mo, yung mga bakanting unit pa dyan, magpapagawa din yan, kaya mag-iingay at mag-alikabok din yan. So napakabait po ng mga kapitbahay natin dito. Nagbigay sila ng space para sa stock file, sa mobilization, ayan, at saka sa mga hakot pa ng back. Ayan, maraming salamat. At hindi ho tayo nagkaroon ng problema po dito. Ayan, binuksan natin yung ilaw. Dito ho kasi may kapitbahay na sila client at yung bubong na pinagawa niya sa amin dito sagad hanggang corner. Ilan sa mga magagandang idea dito, ipakita ko muna rito sa kabila. Dito sa kabilang ginagawa namin, hindi pinasagad ni client yung bubong niya po rito. Kaya may space pa rin. So yun, nagbibigay rin at nakakatulong sa liwanag. Ayan, may konti pa akong mga pinalilinis dito habang nagbablog tayo. Bali bukas nga pala ang turnover nito, araw ng Martes. Ngayong araw ng Lunes, turnover ko na po siya sa ating vlog. So ito makikita nyo, meron siyang 4 na poste sa harapan ng bahay. 1, 2, 3, 4. Lahat po yan ay may lamppost. Yung lamppost natin, dual lamppost po yan. May LED light sa ibabaw at saka sa ibaba. Ang ginamit po naming tiles dito sa harapan ng bahay is yung tinatawag na deco stone. Kaya siya ganyang kakintab. Meron kasing mga mabibili na materyales na pwede siyang dagdag protection at pampakintab. Yun yung tinatawag na solvent sealer. So ito po siya. So sa design, meron ditong cladding, fence grills sa may gilid ng corner, may service entrance. Tapos kung gaano kalaki po yung dimension ng kanyang garahe, simula dyan sa pader na yan hanggang dito sa dulo, yun yung ginawa nating service garage na may 4 na panel gate. So 1, 2, 3, 4. Mamaya bubuksan natin yan para may pakita natin. Ang materialis na ginamit dito, 2x2 na tubulars. Tapos ito nakikita nyo na parang wood look na texture design. Ito yung tinatawag na solid panel. Nabili nga po pala namin yan dito sa page na to, sa YouTube. Dito sa agent na to. Sa mga gusto ng mga ganito materialis, PVC, WPC, pwede nyo po siyang kontakin. Ito. Tapos kung naghahanap kayo ng mga PVC na medyo mahaba pero manggagaling nga lang sa Valenzuela, ito naman po yung page niya. Yan, pakicontact na lang, mga trusted po na supplier yan. At masarap kausap. Pwede kayong humingi ng discount.
Ay, tuloy natin. Bali yung mga screw na ginamit namin sa pag-install ng solid panel, stainless po yung ginamit namin para hindi na po siya kinakalawa. Sa likod nito, makikita nyo sa likod ng gate, may mga naka-install na 1x1 ng mga tubulars. Siya nagsilbi na bracket natin para po dito sa ating solid panel. Solid panel, makikita nyo pag binili nyo to parang matte eh. Ang ginawa po namin dito, parang varnish style method ng pagpipintura. So, sanding sealer muna, then in-applyan ng top coat. Bali, clear gloss lang yung top coat niya. Sa facade, binuhay lang namin yung original paint. So, makikita nyo sa mga windows, may shade yan ng puti, yung pinaka-frame niya, kagaya sa ibang bahay. Siya nga pala, ang construction bond dito na nag-umpisa tayo, isa 50,000. Refundable naman siya, pero kailangan sundin natin yung mga guidelines. Kailangan sa mga restriction, lahat masusunod at walang violation. Sa mga violation nga po pala, bago kayo magpagawa, ituturo po sa inyo kung ano yung dapat na color paint na pwede nyong gamitin, height ng poste, height ng cladding, at saka yung mga materyales na pwede lang sa harapan ng bahay. Pero pagdating naman doon sa loob, syempre wala na po silang i-mention sa inyo doon. Kayo nang bahala pagdating sa loob, basta ang kailangan lang masunod yung sukat, hindi kayo lalagpas, sa color combination din dapat masunod din. So ito, ituloy natin. Nagpagawa si client dito ng roofing. So roofing framing namin, makikita nyo, nakikita yung pinakaibabaw. So ang tawag dyan, industrial. Good morning nga pala kay Master Dindo. Good morning. Ayan. Habang nagbablog tayo, meron pa akong mga pinasusuyo sa kanya rito. Kung mapapansin nyo lang, kontador ni client to. Pero as of now kasi, may kulang pa sa linya ng Meralco. Kaya hindi pa siya nalalagyan ng pinaka-metro. Pero kaya may ilaw to kasi naka-submeter sila sa Lumina developer. So ituloy natin. Ito nga po pala ay naka-inside gutter. Ang ginamit namin dito syempre yung pangmatagalan na stainless. Pero pinapinturahan natin para hindi naiiba yung kulay niya. Para makikita lang natin dito, black and white. Yung nakikita nyo yung kulay puti na yan, ang tawag dyan is Hardeflex. So brand name pala si Hardeflex, pero drywall po siya or fiber cement board. Tapos pinapinturahan na lang po natin ng primer white para malinis po siya tingnan. Sa tubulars, trusses, combination to ng 2x3, 2x2. Tapos yung mga nakikita nyo pinaglagyan ng ilaw, 1x2 po yan na tubular. Meron kami nilagay na mga drop light dyan na may mga ilaw para magsisilbi po liwanag niya sa tuwing gabi. Yan, maliwanag po rito. So sa ngayon lang kasi medyo nagko-contrast pa yung liwanag ng araw, pero pag gabi maliwanag dito. Gamit po yung mga ilaw na yan. So mga LED light, tapos meron siyang sampayan na sa dulo. So paikot hanggang dito. Siya nga pala, bakit hindi na lang ginawang pader to? Bawal pa po kasi kasama yun sa restriction natin. So ito is polycarbonate lang muna, magkabilang gilid. Si polycarbonate naman, ang kagandahan niya, nakakapagbigay siya ng design at saka at the same time meron din pong sunlight na pumapasok kahit papaano. Dito medyo madilim na kasi may kadikitan na siya. Kung sakali lang, mas maganda nga sana parehang pader na siya. Kasi ang advantage no, mas matibay. Pwede kang magsampay, pwede kang maglagay ng kung ano dyan, mag-bracket. Yan, pwede. Aside doon, naglagay din kami ng mga outlet dito. Outlet para sa mga CCTV camera. Nag-abang na rin kami ng suksukan ng internet para hindi na magpapagapang yung internet installer sa mga pader, sa mga bintana. Merong pinakabit si client dito na house number. So ito naman ay nanggaling sa Laser Cut PH. Yan, trusted din yan. Tumatanggap din po sila ng COD services. Ito po yung black and lot house number. Yan yung mga pinagawa po ni client. So si client minsan ang magde-design, pwede rin. Tapos ipapasa nyo na lang po yung layout sa inyo. At kayo na magkakasundo. Hanggang sa ma-final at may deliver sa inyo. Dito nga po pala ang sakop ng floor tiles natin ay according lang dun sa plano. Kaya makikita nyo, hindi na po siya nakasagad hanggang dito sa labas. Tapos ito, simentado na lang to. Nagsilbing pinaka-ramp up niya na lang just in case ipapasok yung sasakyan. Pero hindi na po natin nga pwedeng isagad dito. Okay, habang naglilinis si Kuya Dindo, pasok tayo. So syempre sa service gate natin, may uka dito para mabuksan po natin ng maayos yung gate. So sa hinges, ang ginamit po naman natin dito sa hinges is mga cylindrical. Yeah, cylindrical hinges. Papansin nyo lang, medyo makintab yung mga poste namin, yung pader namin, kasi ang finishing nito is acrylic emulsion. Sa mga
side ng pader na pwede po siyang mabasa or pwedeng tamaan pa rin ng ulan dahil naman kahit papaano open to at hindi naman masyado naka-overlap yung buladas natin. Ito po ay ginagamitan namin ng wall putty or patching compound. Pwede rin Acrytex cast yan, pwede rin. Tapos top coat, Acrytex primer, then acrylic emulsion. Kaya makintab po siya. Para kahit papaano tatagal ng maraming taon yung pintura natin. Hindi siya mabilis magpipade. Ito yung pinaka-corner area. Hanggang dito may ilaw tayo kasi syempre madilim na. Ayan yung ating industrial trusses sa ceiling. Baga, parang nakikita na kasi natin dito yung mismong pinaka-insulation niya. Ang insulation na ginamit nga namin dito is sa Pisum board. Pero magtataka lang kayo, walang wiring. So, wiring namin nakabalot ng PVC, flexible. Tapos nakalagay po siya sa loob ng tubular para nakatago siya. Ayan lang yung kagandahan, malinis siya tingnan. Siyempre hindi mawawala yung outlet dito for CCTV camera. Dito meron po tayong clean out. Kadalasan ang catch basin nasa loob ng bahay. Kami nilabas namin. Kasi dito, pag umakyat kayo sa taas, meron downspout dyan, may floor drain dyan. Dahil dikit-dikit nga yung bahay, sa tuwing umuulan, naiipon yung tubig sa taas. So, kailangan natin ng floor drainage. So, dito may downspout tayo. Ito mabibili sa Shopee. Hanapin nyo lang number 6 clean out valve. Yan lalabas siya. Maraming choices. Tapos ito, abang to para sa automatic washing machine. Pagka naglagay kayo ng washing machine na dito, at least yung drain ng tubig hindi nakaagos dito sa floor area. Nakarekta na dito. Service faucet para sa supply ng washing machine. Tapos may saksakan. So, isa lang naman yung pwedeng isaksak doon pero tugang na yung ginawa namin para may choices si client. Ganun din dito, may service faucet kasi every corner ng bahay, mahirap na pong magpagapang ng cleaving ng flooring. Ayan, naglagay rin kami ng rito, floor drain dahil may service faucet siya. Stainless na rin to. Ganun din dito, meron tayong clean out valve na number 6 kasi nandito nakalocate yung kanyang pinaka-septic tank. So, yung manggagaling po sa water closet, dito yung bagsak. Mapapansin nyo lang bakit nagkaroon ng parang dalawang poste rito. Kadalasan kasi sa renovation, tinatanggal na namin to. Ito yung palikpik ng firewall. So, wala naman ang kinalaman to dito sa design ng ating bahay dito sa harapan. So, mas maigi, tanggalin na rin para nakakaluwag. Pero ito kasi, ito yung nagsilbing pinaka-downspout niya ng tubig, ng drainage na manggagaling po sa second floor. May po kasi to, may toilet and bathroom sa second floor. Pag turnover sa atin tong si Athena, isang lang siya, isang toilet and bathroom. Itong window na to, hindi ito yung original na window. So, bali kung bakit nagkaroon ng ganito, overall tiles kasi yung sa loob nito, floor to ceiling. So, mawawala na po yung window, pero ang ginawa namin, pinalitan namin na lang ng ganito. Hindi ako sigurado lang dito kung papasa to sa construction ban. Kasi iba yung design ng window. Yung window kasi na nandito, parang steel window siya. Yan, parang ganyan. Tapos ito naman, ito yung ating exhaust fan na manggagaling po dito sa ceiling. So ito namang water closet natin, may sarili tong pasingawan. So ang gagawin lang naman nito is ibuga lang po yung init na nahihigop dito sa loob ng TNB, ng toilet and bathroom. Gawa ng toilet and bathroom natin, wala po siyang bintana. Ito dapat yung bintana, no? Kaso nga lang, purong pader na to. So, itong sunblast na to, binuhay lang namin yung original paint niya, maroon. Pininturahan namin ng acrylic emulsion. Yan, ganun lang. Pag turnover sa atin to si Athena, may abang siya na ilaw rito. Yan, naglagay pa rin kami ng ilaw. Yung window niya, ibinaba namin to ng 10 cm. So, makikita natin sa loob kung ano yung dahilan. Tapos, ito naman yung copper tube line na nanggaling po dito sa sala. So itong sala, pinalagyan ni client owner ng 2 horsepower na aircon split type. Kaya po nagkaroon na lang po ng copper tube line dito at gumapang dahil yung condenser niya nasa taas. Ang ginawa na lang namin dyan, syempre, isama na sa pintura para kahit pa paano maganda siya tingnan. Ayan, salamat kay Master Dindo. Binuksan ni Master Dindo yung gate. Okay, dito naman sa gate natin, folded gate siya na may 4 na panel. So, sa kada gitna nun, sa may hinges, meron siyang, ito, barrel bolt. Yan, itong barrel bolt na to, magsisilbing lock dito para naka-permis lang po siya. Sakaling kinakailangan buksan, ganito po siya, kaluwag. Yan, kasi nasabayan din tayo ni Master Dindo ng linis. Okay,
Dito sa floor drainage natin, isa angle bar na 1 and 1 half by 316 ang kapal niya. Tapos meron po siyang bakal sa gitna. Ang purpose nito, just in case na magbabasa sila client dito, meron na tayong sariling floor drainage at nakadrop po to ng 15 cm simula sa flooring at yung pinaka-drop niya ay naka-tiles din. Then may floor drain po din tayo rito na dito na po lalabas lahat ng tubig. Yung pinaka-downspout naman ng gutter dito sa harapan, yan makikita nyo. Naglagay kami ng downspout at ito ang pinaka-naging disenyo. So dito na ang bagsak niya, hindi na sa labas. Total naman, mababasa lang naman yan kapag umuulan eh. So dito na yung bagsak niya. So tinago namin para mas malinis tingnan. Tsaka may faucet tayo dito. So dito medyo generous tayo sa paglagay ng mga faucet. No? Maganda yung plano natin kasi ayaw natin na gumamit pa ng extension no, si client. Manggagaling doon, pupunta rito. Dito naman pupunta rin. So sa tiles is 40 by 40. Yan, syempre kailangan non-skid yung tiles. Hindi siya madulas. Yan, outlet para rito at saka dito banda sa loob. Screen door, yan kila Master Batang. Sa design ng screen door, ikaw ang pwedeng masusunod. Nasa sa inyo. Si client, half cladding, tapos 3-way screen. Dito naman sa gilid, sa unang plano dapat may window pa rito. Kaso nga lang, meron na tayong cabinet dyan sa gilid. Nakaharang na po siya kapag nilagay pa. Suggest na lang ni client, sabi niya, screen door na lang na may 3-way screen. So simula sa taas hanggang pababa. Yan, gandang idea. So ito yung full details dito sa harapan ng bahay. Ayan, sana nabigyan namin kayo ng idea. Beige color po. Yan, beige color. Na kaya siya makintab kasi naka-acrylic emulsion. Tapos ito naman po is maroon. Pinaka-sunblast natin. So maroon yan, paakit dun sa taas. Napasok tayo rito sa loob. Yan o, shoutout kay Master Batang. Tingnan nga natin gawa mo, Master Batang. Wow! Yan o. Oh, di ba? Oh, may multo, no? O yan o, kung saan nagsasara. Okay, syempre may lock yan. So, huwag kayong papayag na walang lock. Yan, may sariling susi yan. Pag nilock yan, meron din automatic lock dito sa baba na hindi mo na siya mapipigil. So, tapos dito naman, door closer. Sa door closer natin, kung gusto mo siya naka-steady, steady lang siya. So ito naman po door closer na to, iingatan nyo to. Isa to sa mga madaling masira. Kasi syempre, laging sara, tsaka bukas. So i-unlock nyo lang siya, ang ganito. Makikita nyo na yung nakita nyo kanina. Di ba? So ang purpose ng door closer, kung bakit parang hydraulic type siya, para hindi po basta-basta biglaang sumasara yung mga ganitong klaseng screen door. Okay, yung main door naman po mga karos, hindi naman po kasi ito pwedeng palitan dito. So ipinagbabawal, kaya yung pa rin. Ang ginawa na lang natin dyan, pinalitan na lang natin siya ng bagong lock set. So lock set natin sa lever type. Tapos ito naman po is single deadbolt. So mga bagong susi na po ito mga karos. Tapos ito naman, pwede naman siyang pinturahan ng black. Kaya okay lang yan sa developer. So isang suggestion pa, pwede naman smart lock, mas maganda rin. Ito yung living space niya. Ayan na. Sa mga pin light na nakalagay dito, sa mga LED center light, lahat po yan ay tricolor. And tricolor po siya lahat. Buksan natin ang ilaw rito para maliwanag na kagad lahat pagpasok. Di ba? Okay, mag-umpisa tayo rito sa floor tiles. Floor tiles natin is glossy na 60 by 60 na may design and shade ng gray. Ayan, yan po yun. Okay, biglang nakita nyo ko agad dito si Master Dindo. Ayan, may kulang kami na isang takip doon. Ayan, habang naman nagbablog tayo, ihahabol natin lahat yan. Yun o. Ayan, maraming salamat kay Master Dindo. So, kailangan natin i-turn over to na kompleto. Ayan, bali yung cover lang po ng tugang outlet. Okay, ang makikita nyo po rito isa naka-PVC ceiling panel tayo rito. Pag turn over sa inyo si Athena, lahat po yan naka-hard reflex ceiling. Itong PVC panel na to, may pagka-mahogany type siya, pero lahat naman ng PVC panel, lahat naman po yung color niya is depende po sa inyo, may mga choices, pero lahat parang nasa wood look. So, conforme na lang po sa design. Ito nga po pala isang mahogany color. Yung nakikita natin dito sa PVC panel.
Naka Korean blinds window siya. Tapos hinalin tulad na lang natin yung kulay sa color scheme at saka yung sa color combination na ginawa natin dito. Ito yung air condition na pinakabit ni client dito. Ito dapat meron siyang allowance sa ceiling na nasa 15 cm. Ang purpose kung bakit nag-drop pa tayo rito, hindi nyo lang mahalata, binaba namin to ng 10 cm. Binaba namin yan para maikabit po natin itong ating aircon. So wala naman masyadong nagbago. Kapag nakita naman ng developer, nandiyan pa rin yung bintana. Kasi sa original na turn over, kapag natapos ang renovation, dapat yung original na mga nakakabit dyan, nandun pa rin. Makikita pa rin. Tapos mapapansin nyo lang yung panel breaker dito, dumami. Ayan o. Kasi syempre, meron tong tatlong aircon, may heater, may refrigerator. Kaya nagdagdag na tayo. Okay. Remote control ng aircon. Wow, lamig dito. Diba? Pagpasok ng main door, makikita kagad natin yung maliit na TV console ni client. So, si client pwede pa mag-adjust pa ng TV kasi yung TV bracket niya up to 50 inches yata. So, pwede pa mag-adjust. So, dito may makikita lang kayong wire dito. Siyempre, kapag nagpakabit na sila ng internet, dito ipapasok yun. Yan, dyan ipapasok. Tapos, lulusot na yan dito. Hihilain na lang. Meron tayong tugang outlet dito para sa TV, sa internet. Nagpagawa tayo ng maliit lang. Yeah, maliit lang na cabinet dito. So, si cabinet niya may design lang ng konti. Hindi na namin yan sinagad dito. Kasi kapag sinagad namin, medyo nakakailang na pumasok. May nakaharang kagad dito. At ang design ng ating TV console, naka-wall fluted panel siya. Na medyo kakulay or medyo mas dark lang ng konti dun sa PVC panel na nilagay natin. Para mas mangingibabaw yung kulay niya. Diba? Semi-gloss finish or pwedeng tawagin natin na tool white. Yung ginamit naming paint dito sa overall walls. At dito yung first room niya. Sa first room, meron siyang simpleng design lang ng pintuan. Yan. So bakit ganito yung kulay niya? Medyo sabi ko dun sa pintor, ihawig mo ng konti dun sa mga kulay ng ceiling, ng cladding na makikita dito. So ito po isa solid door na hamba na 70 by 210. Kadalasan naman yan ang sukat, 70 by 210 sa mga kwarto. Tapos dito kung may makikita kayong butas dito sa may bandang ibabaw, pinasadya po sa amin ni client to na magsisilbing kahit papano may konting ventilation. Itong kwarto po kasi na to, wala na po siyang access for window. So pintuan lang talaga kaya nagpalagay po siya rito. Para kahit papano, may papasok pa rin konting lamig at konting hangin. Tama-tama, nandito yung aircon natin. Pero hindi naman 100% na mapapalamig niya itong loob. Naka-PVC ceiling panel din yan. Tapos cornisa yung ginamit namin na edging. Dito nga po pala, yung tinatawag na barateha na 1x3. Yan yung ginamit namin dito. Kaya malinis siya tingnan, di ba? Center light, nag-iisa lang, maliwanag na. Kasya ang single bed dito. Ito yung loob niya. Yan. Dati may pintana rito, pero pinatanggal na lang ni client. So wala na rin naman daw kasing purpose yung window rito. Gawa ng itong back extension natin. Saradong sarado din po yan. Diba? So dito muna tayo sa may back extension. Ito yung pinaka-dining area natin. Dito sa dining area natin, nagpalagay si client dito. Ayun, wala pang cover, isa. So dito may outlet na isa. Yan. Mahalaga pa rin may mga option ng saksakan para hindi ka gagamit ng extension. Tapos dito, nagpalagay po siya ng outlet dito para sa wall fan. Ayan. Ayun. Ayan si Master Dindo. Ilang beses na natin siya nakita sa sa vlog. Yun. Baka sa second floor, meron pa ako yan. Okay. Bali, ito naman is yung wall mirror natin dito. French type yung datingan niya kasi ito yung binili natin sa SM. So ito yung resibo niya kung magkano. Actually yung nakikita niya sa resibo kasama pa kasi yun sa taas. Makikita niya mamaya. So French type wall mirror siya na pinagdugtong-dugtong at ito ang resulta. Diba? Pero pwede rin po kayong magpagawa nito sa mga gumagawa ng glass and aluminum kagaya nila Master Batang. Mas matibay po kasi yung gano'n. So ito doble pag-iingat na lang. So sa dining area, ito naka-cornisa rin tayo. Yan. Naka-cornisa rin, tapos naka-TVC panel. Naglagay ako ng 3 ilaw dito para maganda naman ang dating, no? Medyo maliwanag pag kumakain. At isa sa mga paborito kong part dito, itong kusina.
Yun oh, ganda oh. Diba? Siya nga pala, ito nga po palang dinaanan ko rito. Na may window dati rito. May bintana, tapos dito may pintuan. Yan, pinademolish natin yan for wide expansion. Kahit pa paano, magkaroon ng... Para kahit pa paano, magkaroon po ng space dito na kahit pa paano maluwag sa mata, diba? So ito na yung kitchen area niya. Ayan si Master Dindo. Bumabalik pa. Ayun oh. Yun, dali. May mga outlet pa na hindi pa kompleto. Okay, dahil nandito na rin si Master Dindo. Kuya Dindo, i-demo natin. Sige, labas niyo po muna yan. Sa kusina, sa ceiling, naka-PVC panel siya. Yan, may ilaw, may exhaust. So, kaya buksan natin ang cabinet. Yan, yung nakikita niyo na ano na yan, aluminum ducting. Yun, doon na po lalabas yan sa labas. Yan, may ilaw siya. So, turn natin sa number 1. 2, number 3. Ayun. Lakas. Ayun, ayos. Okay, pakita lang natin to na. Ayun, kabila. Wala pang tanggi. Ayun, wala pang tanggi. So, kaya dito banda sa ilalim, anong makikita natin dito? So, sa ilalim niya, prepared nandito yung gas tank. Tapos meron pa tayo rito yung another storage. Tapos sa gawa ng mga nag-aluminum, ayan, meron po siyang air ventilation. Siya nga po pala, ang combination po nito is glass panel at saka APC panel. So dito para modular type, tapos dito naman nakikita po yung loob ng mga gamit. Kaya buksan natin. Yun, storage yun. Yan. Linis ni Master Dindo yan. Eto. Ayan, ayan yung mga mechanism dito. Ayos. Paganahin natin yung ano. Yun. Yun. Ayos. Yan. Ito pa ko yan. Ang makikita naman natin dito, meron silang pull-out basket. So, pull-out basket, gawa na lang po ito sa aluminum. So, bali for condiments to. Ito pala yung mga pull-out basket. Sige. Pull-out basket for plates. May cutlery tray pa po dyan. Yan, cutlery tray. Sa baba. Para sa mga baso. Yan. Kaya maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ayan na. Yan, naabala natin ng konti si Master Dindo. Storage. Ayan, ang dami. Ang daming mailalagay. Yan na. Ha? Linis. Sa kabila, sa gitna. Yun o, dami o. Tapos sealed po siya. Sealyado siya ng silicone sealant. Yan na. Ang sikreto lang sa paggawa ng magandang cabinet, kailangan yung pader niya talaga nasa hulog. Kasi kung wala sa hulog yung pader, hindi magiging maganda yung gawa ng cabinet. Kasi ito kasi pag ginawa at inassemble, iskwalado po siya. Ayan, ganda. Okay, nandito yung pintuan niya. Makikita nyo lang, common na pag binuksan ng pinto, ang switch dapat nandito. Inilipat ko na lang siya rito. So para sa akin, mas maganda na rito. Pwede naman na nandito pa. Yun nga lang kasi, nanginayang ako sa pader dahil marami pang pwedeng ilagay si client dito. Itanago ko na lang po siya rito. Malapit po kasi siya sa lutuan, kaya nilagay ko na lang po siya dito. Dito pala. Yan. So, ito yung ating kitchen cabinet. Ang ginamit namin dito is a tiles Galaxy Black. So, tiles po siya na 60 by 60. Yan, shoutout kay Louie Walker. Si Louie Walker po yung tagagawa namin ito. Pag si Louie Walker ang gumawa nito, tingnan nyo, para siyang granite. Tigas. Diba? Refrigerator na pwede magkasya 60 by 180 to 190. Kasya-kasya. Tapos makikita nyo lang yung cabinet natin. Kala mo nakadrop siya. Para yung paa natin, kapag naghuhugas tayo, pasok pa siya rito. Hindi ka maka-outbalance. Dito naman po tayo sa ating toilet and bathroom. Pero sa staircase below, makikita nyo, meron tayong storage. Open shelves na lang siya. Hindi na natin yan sinagad dito. Kasi masyado na po siya nakadikit sa pintuan. Ito, pwede maglagay si client dito ng artificial plant para kahit paano may disenyo. Sliding door na gawa po sa glass and aluminum. Ito yung kanyang toilet and bathroom. Meron siyang exhaust fan. Yung nakita nyo parang stainless na ventilation sa labas. Yun na po yung higupin ng exhaust fan palabas. Yan, meron siyang tricolor. Yan, tricolor na LED light. Yan, common na, naka-overall tiles, may niche. Ito po yung pinaka naging design ng mga pinili ni client. Meron tayong water heater dito. Yan.
Yeah, water heater. Tapos meron po tayong shower set, 304 stainless. Tapos meron din po tayong towel rack. Bagong water closet. Yan, bagong water closet. Basin lavatory. Yan. Basin lavatory. Ito po yung Galaxy Black din na tiles. Tapos gumagamit po kami, mga aluminum po yung ginagamit namin para sa cabinet dito sa TNB. Para hindi siya nabubulok. Meron din po siyang, syempre, bidet. Tapos meron din tayo rito ang stainless na floor drainage para mas mahaba, mas maganda, at hindi po kinakalawa. Syempre, nakadrop din. Nakadrop din po ito kasi nandito yung water area. At hindi mawawala rito yung ating LED wall mirror. Yan na yung mga nauuso ngayon. Diba? Ganda. Yayamanin. Pag-akyat ng second floor, hindi naman nabago yung layout ng staircase. Ganun pa rin naman. Naka-overall tiles nga lang to. Riser and footsteps. Pininturahan na natin ng white yung dating handrail niya. Naglagay tayo ng cover dito para kahit papaano magkaroon ng disenyo yung staircase niya. Kung makikita nyo, medyo patarik siya. Ganyan na po talaga yung pinaka-design. Pag binago pa kasi natin yung layout niya, may possibility na ma-compromise yung space ng toilet and bathroom. Dito naman naglagay tayo ng wall lamp na LED rin. Ayan po yung exposure ng liwanag niya, yung blend and design. Ang nakaka-relax siya tingnan. Siyempre, non-skid yung ginamit natin dito. Ang sukat nito pag binili po natin is 20 by 80 cm or 20 by 100. Meron din mabibili na ganun. Tapos mahogany yung color na pinintura natin dito sa mga risers. So yung risers naman niya na mas mahaba, ayan, tiles po yan. At saka yung footstep, isa lang po sila ng combination design. Ayan, riser. May hallway po siya rito. So alam niyo naman, pag may mga hallway na parang ganito, access for expansion din yan balang araw. At the same time, maaabot mo to kung gusto mo siyang linisin. Pag napunti, madali dahil pupunta ka lang dito. Diba? Ang kadalasan ng ginagawa nila sa space na to, pag ganito pa lang, altar. Yan, altar po siya. Tapos naglagay na rin tayo ng mga additional outlet dito. Napakaganda ng ilaw. Yung mga pin light, LED. Naiba na yung design ng PVC panel dito. Tsaka nakakornisa pa rin po tayo. Dito sa second floor, ito yung tinutukoy ko. May toilet and bathroom pa tayo rito. Yan. Naka-exhaust fan syempre. LED. Wala na nga nandito yung lavatory kasi maliit na lang po talaga siya. So parang naglalaro na lang to sa 120 by 130 cm. So may bidet, water closet, drain, shower, mirror, towel bar, shampoo holder. Naka-overall tiles din. Ayun yung tiles na ginamit natin. Sa floor area, syempre non-skid na. Naiba lang ng konti yung design ng PVC panel dito, medyo oak. Yan. Sa PVC panel pala, binili po namin to sa Utah. Ito po yung page. Sa tiles naman dito, ito yung napili ni client para dito sa second floor. Yung glossy siya, kahit papano, hindi naman masyadong contrast yung tiles dun sa design. Tapos ang pinili po naming color combination dito ay makikita nyo sa bawat parang brick ng tiles dito sa floor area. Yan po yung mga pinili naming combination color. Bali dito sa first room, ayan, naka-lever type doorknob. Tapos ang method ng pintura nito ay sa duko. Akala nyo makintab para pwede na kayo manalamin. Ayan, first room. Yan, may center light, pin light, naka-Korean blinds. Si Korean blinds, yung pinakamalapit na color shade, yan ang pinili natin para po dito sa PVC panel. Yan, naka-aircon split type. Meron siyang cabinet po dito, may closet. So sa corner area, doon na lang po natin nilagay para mas maganda. Para mas maluwag pa rito. So kasya pa rito ang single bed. Yan, magkakasya pa ang pinaka-single bed dito. Meron siyang cabinet. Ayan na. Cabinet natin. Ayan. May hanger. May open shelves pa rito. Ayan na. Tapos dito naman is sa drawer. Sa baba rin drawer. Remote para sa aircon. Yan, sa second room,
Pinaka-master's bedroom yan ito. Siyempre ito, mas malaki siya tingnan kasi dito sa kabilang kwarto kasi medyo hindi na siya kwadrado kasi may mga corners. Dahil nangyari po kasi yan, nagkaroon tayo ng hallway dito. Pagdating dito sa may master's bedroom, yan, metro kwadrado nakuha natin to. Skwalado siya. So naka-Korean blinds din, meron din siyang split type aircon. At ito yung tinutukoy ko, meron po siya ditong wall mirror. Yan, PVC panel, 4 na pin light, tapos may center light. Ganda ng wall mirror. Yan po yung nagbablog. Tapos ito, meron tayong closet dito. May maliit lang na hangiran at may open shelves. Yan. Bali mga karos, ito nga po pala yung aming finished project. Ayan, sad to say lang mga karos, ayaw i-mention ni client kung magkano po yung buong renovation dito. So, bigyan ko na lang po kayo ng price range. Sa panahon po kasi ngayon, year 2025 ngayong August, medyo nagtaasan at nag-increase lahat ng mga materyales. Pero syempre hindi naman po nagbago yung pinaka-labor cost nito. Ganun pa rin naman po. Yung mga materyales na ginamit, kita nyo naman medyo pricey yung mga materyales na ginamit dito. Lalo na sa mga ganitong klaseng cabinet. Yung minsan kasi sa mga cabinet, hindi na, bihira na po yung nag-i-invest ng kahoy lang. Kadalasan ngayon, made na sa PVC, sa aluminum. So, conforme. Pero bihira na po yung sa kahoy. Meron naman siguro yung kahoy, pero yung pintuan, ibang panel yung ginagamit nila para pang matagalan. Ayan, pero bibigyan ko na lang kayo ng idea kung may 1 million ka. So, ito, makakapagpagawa ka na nito. Di ba? 1 million. So, hindi nga lang pinapasabi ni client yung total na nagastos niya. So sa 1 million yan, meron ka na po nito. Overall. Kasama na po doon yung miscellaneous, mobilization, manpower, labor and materials. Pero syempre yung sa aircon po kasi, ibang services yan at saka doon sa Korean blinds. Ibang services. Pero sa mga nagpapagawa po sa amin, labor and materials, lahat na nakikita nyo dyan. At pwede rin po ito dahil may partnership tayo sa ganito. Nandiyan sila Master Batang, madaling kausap. Yan, kasama na po lahat yan. Ngayon, kung meron pa tayong mga ipadadagdag pa na gusto nyo pong maipakabit, dadalhin lang po ni client dito yon at i-install na lang po ng Lee & Aki Builders. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. Simula nung inumpisahan po namin tong bahay na to. Yan, maraming salamat. Sa mga hindi nag-skip ng ads at lagi nakatutok araw-araw, maraming salamat po. Ito na po yung aming 63 square meter lot area and 53 square meter floor area. Ito yung aming renovation na may kitchen area. Ayan yung setup niya, kompleto. Dining space, 1 bedroom dito sa baba. May living space, may toilet and bathroom dito sa baba. Ito yung staircase natin. Hallway, another toilet and bathroom. Ayan. 1 bedroom and master's bedroom. Yeah. Oh, di ba? Okay. Nice.